Good day, Jewel Titters. I'm Papo Julius. And I'm your Mamu Tintin. And you're watching Julius and Tintin, the The podcast. podcast. Dito lang ho yan sa Julius Babaw Facebook page at sa Julius and Tintin, the podcast YouTube channel. Thank you so much for following, and doon sa mga nakapanood na, maraming salamat. So ngayon nga pong Holy Week, pag-uusapan natin ang isang bagay na kailangan nating lahat actually. Kasi I believe that we are all wounded and need healing one way or the other. So this is about healing. Kilala dyan, alam nyo ba? Kilala dyan ang veteran actress at ang kaibigan namin na si Miss Elizabeth Oropesa. And I love calling her La Oro. Ganda, di ba? Doon sa mga nanood sa atin sa kanyang vlog sa Julius Babaw ang vlog ay alam na ang kwento Yes, ng yes. kanyang pag-iisang faith healer. Pero doon sa mga bagong viewers natin na hindi pa alam itong kwento ito, yan po ang pag-uusapan natin. Kung saan ba niya nakuha ang kanyang gift of healing. And without further ado, kasama na natin ang multi-awarded na veteran actress na at faith healer naman na si Miss Elizabeth Oropesa. Welcome. Hello. Salamat Laura. po. Naku, tuwing i-introduce ninyo ako, nagbablush ako. Oo, kasi, ano nga yung tanong? Kasi Laura, the gold. Yes. Oro means gold. Maraming salamat. Yeah, Paano thank you, nag-umpisa thank yung faith healing? Nung ipinanganak kasi ako, di nakikita ko yung mga bagay-bagay na hindi nakikita ng iba. Meaning lahat. To make a long story short, nag-artista na ako, hindi ko naman pwedeng ikwento yon kasi maski nung bata pa ako, hindi ko pwedeng ikwento sa iba dahil sinabi ng lola ko na pag kinuwento mo yan sa iba at nagkasakit yung mga kaibigan mo, ang pagbibintangan baka ikaw at saka yung mga kausap mo at kalaro mong hindi nakikita nila. Yan yun. So, nung mag-artista ako, paano ko ba magagamit yung gift? Aside from pautik-utik pa, konti-konti, merong mga artistang lalo na foreigner na namamatanda o nagustuhan ng diwata na alam din ng ibang crew or ng ibang director that I can sing. So ako yung tatanungin at saka kung paano gagamutin. After that, pinagdasal ko na. Sabi ko, kung pwede ko pong gamitin ito for healing, ibigay na lang po ninyo sa akin para makatulong sa nakararami na naniniwala. Doon nag-umpisa yon. When I kept on praying and praying, ako kasi Katoliko, so rosary ang ginagawa ko. At saka marami ako experiences tungkol dyan Nag-umpisang nag-shake yung kamay ko. Palagi yung pag nagdadasal ako, nanginginig yan. Of course, aside from the movement of the body, but basically, yung kamay ko. From that time on, nagamit ko na. Nung may sinasabihan ako, may naririnig ako sinasabi sa akin, magbubukas ka ng sarili mong klinika. Sabi ko, naku, mahal yun. Tsaka paano yun malalaman ng mga tao? Huwag kang mag-alala. Ayaw ko kakupo sa malayo. Darating yan. Mag-intay ka 1 linggo. After 1 week, yung dun lang sa, malapit dun sa bahay ko, merong for rent. Tapos sabi ko, baka mahal, baka hindi ko kaya. Artista lang naman ako. Kaya mo, bababaan ang presyo. My God, yung tatlong lugar, 3 space na pagkalaki-laki, nakuha ko ng napakababa lang. Lahat binigay sa akin para makapag-umpisa. Kaya may clinic na ngayon si Miss Oro. Pero mag-backtrack lang tayo ng mas mahaba-haba pang panahon. Kailan nag-manifest sa'yo itong gift na ito? Ilang taon ka noon at ano yung unang-una mong ginawa? Yung gift of sight, I was born with it. Talagang may mga nakikita ako, mga hindi nakikita ng iba. Marirealize mo, kung pagtutuunan ng pansin ng mga tao ang difference ng taong katulad ko, mapapansin mo na hindi kami mabarkada. Hindi masyadong malapit sa tao. Ironic, no? Kasi artista. Di ba? Kaya ang hirap na hirap ako. Hindi lang yun. Palagi akong nasa lugar na hindi matao. Kasi yung mga nakakausap ko at nakakalaro ko, basically, hindi naman nila nakikita. Tapos, yung curiosity ng taong katulad ko, masyadong malalim. Kahit hindi pa uso nun yung mga word na psychic, hindi pa uso yung word na faith healer. Lahat ng bagay na
supernatural, curious na ako. I wanted to find out why I could see things, bakit ko nakikita yan, ba't ako lang. Ano nakikita mo? Oo nga. Curious ako. Noon nung bata ka? Anong bata ako, puro karamihan elementals. Karamihan Ano itsura elementals. nila? Oo. Magkakaiba yan, pero karamihan maganda. Bihirang-bihira yung pangit. Yung pangit iniiwan ko. Kaya nga ayaw ko nung nag-iigib. Pinagkukwentuhan namin nung niyaya ko. Yung nung araw kasi, lahat ng mga bata, lalo na pag babae, marunong ka magluto, marunong ka maglaba, marunong ka mamlansya, ayaw ko mamlansya. So, ayaw ko nang nag-iigib. Kasi sa ano ba yung bubon? Ano? Balon. Balon! So, ako yung nauutusan. Pagka mag-iigib ako sa balon, meron doong pinaglalaruan akong mukhang kapre. Na ini-ignore ko, binabato ko palagi. Hindi ko Oo, totoo Nasa yun. puno? Hindi, nandun sa baba. Ikaw lang nakakakita. Ako Sila lang hindi. nakakakita. Sinabi ko yun sa lola ko. Kaya hindi na ako pinapag-igib. Ginugulo ka kasi. Ay, Malaking niloloko. kapre. Malaki palagi ako Malaki. nakatingala sa taas eh. Kaya lang tinatalikuran ko kasi once you start talking to them, hindi na tumitigil yan. Alam kasi niya na nakikita ko siya. Ano pa ibang mo nakikita? May mga duwende ba? May mga tikbalang? Mga ganon? Oo, marami. Nung bagong dating ako dito, nag-workout ako sa balkonahe. Yung tapat namin, merong mga duwende na kinakawayan ko. Nagkikaway din ako. Di syempre, tatanungin ako nung nandun sa baba, sino ba kinakawayan mo? Ang hirap magpaliwanag. Oh, so nung bata ka, ang tingin sa'yo ng mga kalaro mo, weird. Weird. Weird ka. Weird ako. Pero pag bata kasi, okay lang yun eh. Ang nawi-weirdan sa akin talaga yung mga magulang. Ay, mga bata. Nilalayo nila sa'yo yung Oo, mga anak nilalayo. nila. Pero normal sa mga batang may imaginary friend. Well, Diba? kids from nag-start na naglakad until about 5 to 7, they can still see. Hindi lang naman ako. Halos lahat nakakakita. But eventually kasi parang nagsasara. Yung mga dating nakakakita, nawawala na. Ganun. Ito, namana mo to, di ba? Sa family mo. Sino talagang may gift na ganyan? sa Palagay family? ko, sa family namin talaga meron. Kasi yung grandfather ko nga, hindi ba nakakapag-manifest yun. Anong ginagawa? Iyon, pagka gustong kumain, favorite niya kasi yung mamon, tatawagin niya ako, halika dito. Magdadasal yung sandali. Pagkatapos, doon kami sa may ilalim ng puno ng kaimito, biglang may lalabas na mamon. Yun. Tapos sabi niya sa akin, sige, kaya mo rin yan. Pero hanggang sa pagkain lang, huwag kang tatangkang gamitin yan sa ibang bagay kasi ang laki ng kabayaran. At nagawa mo rin? Fried chicken naman ako. Wow! Kwento ka muna, interesting yan. Kwento mo sa amin yung Amazing, araw na no? nag-manifest ka, tapos make fried chicken talagang... Meron talaga, pero sa akin, parang wala lang. Walang masyadong dating kasi parang it's common as far as I'm concerned. You know? Normal sa'yo yun? Normal yun. Kasi, edi sinubukan ko, gabi, tulog yung lola ko, nasa loob kami ng kulambo. Sabi ko, fried chicken. Kinain ko fried chicken. Kasi Naubos ko tinikman- kinakain ko yun. Di kinabukasan. Nagalit lola ko. May langgam kasi. Buong kama namin lalanggam kami. Yung mga ganyang bagay. Gano'n makadalas ginagawa yun? At saka fried chicken lang ba? Fried chicken lang kasi nung araw, ang bata, pag wala pa namang Jollibee noon. Wala pa namang mga ganyan noon eh. So pag Lutong fried bahay. chicken, special yun. Yun lang naman ang hinihingi Ice ko. cream, hindi ka nag-manifest? Hindi masyado. Talagang fried chicken. Fried chicken lang. So hindi kayo nagugutom doon nung kabataan mo? Never Lagi may kami- pagkain. Palagi may pagkain. Oo, yun yung mga bagay na yun. I can talk about it now. Yeah. Kasi okay na. Tinatanggap na ng mga tao. Nung araw, hindi pwede. Oo. Pero hanggang ngayon, pwede kang mag-manifest? I never tried it. Try kaya natin yan. biglang may chicken dito. May dagdag tanghalian tayo. Meron pa nga ako yung sa kamay ko naman as a healer. Oo. Ayan, alam ni Mabel, alam ng staff ko. Pag masyadong maraming sunod-sunod yung nagpahil, paghugas ko ng kamay, siyempre maghuhugas ako ng kamay, nag-aapoy yung water. Masakit. Masakit sa kamay ko. Masyadong matalas yung energy, yung output, hindi ko makontrol. Nag-aapoy yung tubig. Literal na may apoy o May mainit apoy. lang? Hindi. Wow. Apoy. Hindi, water heater naman yun. Oo. Hindi. Apoy talaga, nag-aapoy yan. That's the reason why nakarating ka na sa klinik ko, Yes, di ba? yes, oo. Yung mga pintuan may rubber. Ay, hindi ko napansin. Hindi mo napansin. May Lahat rubber yun, pala. pinabalot nila ng rubber kasi kung minsan nag-spark, masakit.
Yung mga parang kuryente. Oo. Masakit sa kamay ko Ganun yung yun. energy yung lumalabas Ganon. sa'yo. Hindi naman palagi. Only when I use it a lot. Pag maraming tao. How do you know that the gift is from above and not from below? Oh, that's easy to answer. Yan, pero ang dami nagtatanong niya na hindi nila na... Number one, wala akong hinihingian ng kahit na anong bagay na regalo para sa sarili ko para magamit sa iba, sa ibang entities, palaging sa taas. Doon ako nangihingi. Number two, walang hinihinging kapalit sa akin yung hinihingaan ko, kundi magdasal at tumulong sa kapwa. Kung demonyo yung nagbibigay niyan, di natural, iba na ang gagawin ko. Natural, may maaamoy ka na. Kasi alam ko yung difference eh. May maaamoy kang masangsang o amoy asupre. Tapos nag-iiba yung, well, sometimes nag-iiba rin yung boses ko. Pero hindi dahil, dahil lang sa may tumutulong yung mga ganyan. Walang kapalit na pangit. Palaging ang kanilang sinasabi ay maging loving, palaging yung intention maganda, make your heart, your mind, and your body, and your spirit be full of love all the time. Siyempre may kukontra dyan. Kasi ang tinuturo ng Catholic Church, di ba? Pag mga occult na, hindi yan galing sa Panginoon. Galing sa ibang bagay yan. How do you answer that pag may mga kaparian na nagsasabi na huwag kayo maniniwala sa mga healer, faith healer, mga manghuhula, mga ganon. Ang daming paring healer. Ang daming paring healer. Si Father Suarez nga, di ba namatay na. Padre Pio. Padre Pio. At so I don't debate. Never akong pumatol sa ganyan. Kasi what for? Iisa lang naman ang purpose namin. Sila birang pare para magturo ng magandang asal. If they don't practice what they preach, it's up to them. Hindi ako mapagpatol sa ganyan. Tsaka in the first place, i-define natin ano yung occult. Diba? Oo. For it to be branded as such. Well, normally, pag may kinalaman sa kulam, pag mangkukulam ka, you belong to the occult. You're using things like the spirit of the glass or you summon spirits. I don't do that. Pagka meron soul na dumating sila hindi dahil tinawag ko. Dumarating lang dahil merong ipasasabi. So tuwing may lalapit sa akin na gustong kausapin yung mahal nila sa buhay na patay na, tinuturuan ko sila kung paano ang gagawin para makausap nila, pero hindi ko tatawagin. Bad yun eh. Yun ang occult pa po. At saka like what you said kanina, hinihingi mo at nagdadasal ka sa taas, meaning God the Father or Jesus. You being Catholic, di ba? Yes. So that's why wala kang ginagawang masama na at wala ka ring hinihintay na ibalik sa iyo, 'di ba? Parang ganoon. So you do it out of the goodness of your heart. At saka, of all the masters, there's so many masters, 'di ba? Meron basta magkakaiba yan yung mga Indian masters, yung mga monks, yung mga pati si Buddha. Lahat sila nag-aral just like our Lord Jesus. Si Lord Jesus, ito yung akin personal ko to Kasi siya lahat hindi ba pinanganak siya nagkatawang tao. He grew up, learned things, he disappeared, went to school, pero wala yan sa Bible eh. Hindi naman sinulat kung saan siya nagpunta. Oo. He died because he was crucified. Nabuhay siya ulit. Nag-resurrect. Pero siya lang ang master na nag-resurrect na kasama yung katawan niya. Walang ibang master na kagawa niyan. Kaya siyang boss ko. Only Jesus. Okay. Ano yung pinaka-kakaibang experience na nagawa mo o na-experience mo during the healing process? Meron ka bang mga hindi makalimutan na mga lumapit sa'yo, tapos nung hinihil mo sila, mag-manifest ng kakaibang effect? Merong nagpunta sa clinic na taga ibang channel. Pinakiusap sa akin. Normally kasi ayaw ko yan eh. Ayaw kong vinivideo. Napaka-sacred sa akin ng healing eh. Pero naawa ako kasi bata ito. Nakunan yun ng retrato eh. As usual, sa cellphone. Merong palihim na kumuha.
Yung batang ito, nakulam ng matindi. Pagkatapos dahil sa palagi siyang nakukulam, hindi ko alam kung bakit siya kinukulam. Hindi ko naman tinanong. Basta I knew because I don't know how to explain that. Nagsalita yun. Natakot din ako. Ang dumating, paano ba ipaliwanag ito? Ang dumating, kaya sa akin nitong memory na to, ang dumating, isang pagkalaki-laking anghel, pagkatapos, kasi una uminit yung lugar eh. Nagsasalita yung bata ng malaking-malaking boses, nag-iba yung boses. Pagkatapos yung lugar, uminit. Napasandal ako dun sa wall nung kliniko. Tao pa rin ako, natakot ako. My God, anong gagawin ko rito? Yun, biglang dumating yung pagkalaki-laking angel. Of course, ako lang nakakakita. Biglang lumamig yung lugar. Nawala yung init. Tapos kumalma. Tapos linagay ko na yung kamay ko. May lumabas na usok na mabaho. Tapos nag-normalize yung bata. Yun, di ko makalimutan. Kasi may photo nun eh. Parang na-possess yung bata. Oo, ng na-possess. devil. Oo, kaya sabi mo nga, yung mabahong amoy, yung usok. Ibig sabihin na exorcise na siya. Natanggal na yung... Anong itsura ng angel na dumating? We've always been curious, no? Kung ano itsura nila. Ganun ba yun? Katulad na sa mga storybooks. May pakpak, long hair, gwapo, maganda. Ito, siguro siya yung idea ng angel para sa akin. Ito kasi, katulad niya ng sa simbahan ng Manila Cathedral. Kung sino yung nakita ko sa Manila Cathedral, ito rin yung nakita ko. Yung wingspan niya, tagos-tagos dun sa dingding, sa bubong. Ang laki-laki-laki niya. Pero of course, since parang silhouette, parang hindi ko alam explain, na lumulusot. Pero buo siya. May mukha. Oo. Gwapo? Oo. Gwapo? Ay, gwapong-gwapo kaya lang yung Lalaki, mata. no? Parang may lumalabas na ilaw. Yung ganyan. Parang may laser beam. Oo, Gano'n. yun. Pero tama, parang blonde. Alam mo yung mga nasa drawing. Ito dark, Blonde, gwapo. dark brown, if I'm not mistaken. Kulot yung hair. May nakwento ka rin sa akin noon na meron kang pasyente na lumutang. Ayun naman lumutang, takbuhan yung staff Anong ko. kwento nun? Anong kwento nun? Ay, nag-levitate ka nun. Oo, at lumutang yun, tapos nagtatatawa siya. Boses lalaki, pero babae rin yun. Natakot din ako noon. Pero of course, I had a feeling na hindi naman ako pababayaan. Kasi hindi naman makakarating doon kung hindi matutulungan. At kung hindi rin ako poprotektahan. Ganun yun eh. Kaya nga I don't advertise, di ba? Oo nga. Yan yun. Ang nangyari noon, nung lumutang yun, nagtakbuhan yung staff ko. Nahulog yung tabo, motik ako madapa, kasi natalisod. Ay, yung mga ganun. Teka, babae, bata? Okay. Babae to. Ilang taon? Full-grown woman. Siguro to mga paga 30. Mga 30-ish. Ganyan. Nung umangat siya, yun na naman. Dumating na naman yun. Yung angel. Oo, yung angel. May pangalan ba yung angel? Hindi ko alam eh. Pero siguro siya si Saint Michael kasi he's the only one who normally would... Tsaka tinatawagan ko yan eh. Saint Michael, the Saint Archangel. Gabriel. Tatlo sila plus my guardian angel. I always talk to them. Anyway, seldom ko naman sila makita. Ang angel ang hirap makita eh. Unless gusto nilang magpakita. So nawala yung natanggal mo. yung evil Natanggal spirit. yun. Hindi Pwede na, yung paglipad muna, ikwento mo sa amin yung pag-angat. yung Gusto nung mo ma-visualize, oo. Okay? Gano'ng kataas? Oo nga eh. halos dun sa kalahati ng ceiling eh. Ang Wow. taas-taas niyan eh. Nasa kama ba siya? Nasa mesa? kama. Kama. Kasi kunyari, I'm standing up, nakatayo ako, tapos ito yung lamesa, yung kama. Kama. Diyan nakahiga yung babae. Nagsalita siya ng nagsasalita. Sinasabi niya na, nagmumura, bad words, sasabihin niya na hindi mo ako mapapaalis, something like that. Na boses, Boses lalaki. lalaki. Oo. Tapos tatawa ng tatawa. Ako dasal lang ako ng dasal. Dasal lang ako ng dasal. Sabi Anong ko, dinadasal mo? Our Father? kung minsan yung Aramaic na Our Father, at saka yung ibang orasyon. Oo. Meron, may ganun. Meron ganun. So dumating na nga yung angel. Dumating yung angel. Pagkatapos nagliwanag, magtataka ka, nagliliwanag, pero lumalamig. Palaging ganun ang effect. Baliktad. Nag-iinit pag bad. Tsaka parang nakatabi ka sa bonfire.
Ganon yung feeling. Masakit sa balat. Balat. Tapos pag dumating yung angel, titingnan lang niya yung nakahiga o yung nakalutang o yung pasyente. Tapos lumalamig yung lugar. Yung mga staff ko, syempre nakasilip. Tapos unti-unting bumababa yung babae. Tapos nahimatay. Nahiman. So wala na after nun? Wala na after. Gumaling na siya. Parang Linda Blair. Alam mo yung Oo, exorcist. exorcist. The exorcist Parang yung ganun, Linda no? Blair. Na, umiikot pa ba ulo ni, leeg nito? Ito Hindi naman naman na. hindi Di ba naman. sa Linda Blair, umikot pa yung ulo. Ano Ganun lang, Ang cinematic alam mo na yun, iba ron eh. Pero nakaganon nga. Twice mo nagawa yan? Twice. lang? Twice lang. And the second time was, Yan yung second Yung first time yung bata, Okay. di ba? Na isa, na dumating yung angel. Ito, dumating uli yung hindi, pero yung angel. first time hindi naman lumutang eh. Hindi. Oo, Itong hindi. nag-levitate, first time yan, di ba? time, oo. Anong Two reason cases. ngayon? Bakit siya na-possess? Totoo ba na kapag sabi nila, if your faith is weak, sabi nila, so pwede mo i-correcto, dun ka papasukan ng kung ano ng mga bad spirits. I guess may kinalaman din. Pero most likely, unintentionally, ginagawa na karamihan kasi ng mga bata or mga ngayon, especially nowadays, they try to learn or get into things like the spirit of the glass, ganyan. Unknowingly, hindi nila alam, they're welcoming the evil spirit or the dark forces. Hindi nila alam, tinatawag nila at nag-a-agree sila na magamit. So, kapag ka hindi madasalin ng tao, walang protection, ika nga. Kasi mas maganda yung bago ka matulog o pagising mo, humingi ka ng protection eh. Or even if you don't ask for it, if you pray, you're automatically protected. Hindi ba? Eh pagka hindi ka masyadong malapit sa Diyos o sa kung ano man yung religion mo, yun ang tinitempt. But, then again, yung napakalapit sa Diyos o na masyadong, yung katulad ko, mas malalaki yung temptation. In fact, oo. Kasi mas sinusubukan ka ni Lord. mas oo. hindi lang yun. We are an added feather to their cap. Meaning, pag nakuha yung katulad ko, wow. Ay, Oo, wow. wala, mahina to. Oo, kaya-kaya Mahina natin. pa na, Kaya ganun. na-recruit natin o atin na to. Ganon din pala, no? Ganon din. Sa ganyang mundo. see. Pag ano ba, pag gabi o kaya pag nag-iisa ka, nagpaparamdam ba sa yung mga evil spirits na yan? So far ngayon, hindi naman. Wala na. Usually sa labas. Sa labas. Sa labas yan. Ngayon ay Holy Week. Ano ang special ngayong mga panahon na ito when it comes to healing? Ito palagi ko sinasabi sa mga may sakit. Napakalaking bagay kung ngayon kayo humiling. Kasi nagsakripisyo ang Panginoong Jesus para sa atin. If you believe in Him, pray with your heart and soul. Hilingin mo na gumaling ka. Kasi kung may reason para gumaling ka, maganda yung sinabi mo, bibigay naman sa iyo eh. But first, tinuturuan ko rin. Kasi this is the best time talaga eh. The best time Holy Week. talaga. Itong Holy Week. Konting sakripisyo sa panalangin. Regardless of your religion, kahit ano, pero dalasan mo yung pagdasal mo. Damihan mo ng kaunti. Tsaka wag kang, kung kaya mong umupo ka. Huwag kang nakahiga. At wag you be decent. Hihilingin mo at sasabihin mo specifically kung bakit gusto mo pang humaba ang buhay mo. Very specific sila dyan. You have to give them your reason why you want to live longer. And if and when it's given to you, pagka ikaw ay gumaling, ano naman ang maitutulong mo sa kapwa mo? Sasabihin mo rin sa prayer yon. Parang I promise to be more helpful, to be more charitable. Dapat sambitin yung mga Dapat. ganun. At saka ngayon yung panahon ng yung mga pumapanik sa Mount Banahaw, yung mga spiritista, yung mga healers, gumagawa ng mga rituales para ma-bless ng langit. Ngayon, very powerful yan. Nag-start nung Friday the 13th. Sabi ng mga matatanda, pag Holy Week daw, napaka-powerful daw ng mga masasamang espiritu. Also. Kasi nga patay daw si Kristo. Di ba yun naman tinuturo sa atin ng Oo, bata diba, habang tayo? lumalaki, patahingin si Oo, Kristo. naku, ganyan. baka Oo, tama, nasanibang ka, tama. o kaya Oo, mamatanda ka. Yun. Ano masasabi mo ron?
Fake news. Pero mo lumaki ako, naniniwala ako Oh, di doon ba? Patay na si pag Cristo. Friday, Oh. 3 o'clock patay na si Christ, lahat ng masamang spirit, Oh, sasaniban ingat kayo. ka or magpapaklita sa'yo. Ganyan talaga yung pananako. Di ba takutan nga pag Friday na yun? Pero hindi naman siya totoo. Actually, every 6 p.m., maraming lumalabas na mga dark forces. It doesn't matter kung Every anong day yan. araw. Every day yan. Every day. Kaya yung mga bata, lalo na kung sa yung lugar ay medyo delinquente or ilang, you limit your pamamasyal pag alas 6 kasi yun yung oras ng orasyon. Yung Angelus, no? Tapos pag 3 a.m. daw, doon daw naglalabasan Isa yung pa mga yan, yan. no? Yung Oo. 3 Kasi patay, again, no, patay si Cristo at 3, di ba? 3 o'clock. p.m. naman Oo. yun. 3 a.m., 3 p.m., yung number 3 na yun. Yeah. Pareho yun. Holy hour yun. Evil hour din. Yun yung panahon na naglalaban. Ang dark and white. O the children of the light and the children of darkness. Palaging ganun. Whether 3 p.m. or 3 a.m. Oh, yes. Kasi I don't know if you're aware na nag-trending yan sa TikTok and Reels. So, ang daming nagde-dare na gumising ng alas 3 or gising pa hanggang alas 3. Tapos papatayin yung mga ilaw, titignan nila kung anong lalabas sa dilim. Ang dami niya, nag-trending yan na yung iba, ewan ko kung acting lang, na meron daw sila talagang naramdaman. Tumatakbo pa yung iba kasi parang weird, na totoo pala na may naramdaman. Maybe because they're calling, parang Yes. dinidare nila yung May basis din spirits, pala yung At ganun. may basis basis yun. pala. The minute na tinawag mo at dinare mo yan, naku, sigurado yang darating at hindi mo alam, may sapi ka na. Naalala ko nga yun Inilabutan ako ngayon. May Meron nagsabi ba? sa akin, Mamo, nung bata ka, pag ganong oras, tumingin ka sa salamin, makikita mo yung asawa mo. Galing niya sa libro. Di ba? Yung mga ganon. Ano, di ba? galing niya sa Oo, libro. Sinubukan kwentong ko rin matanda. yan. Sinubukan mo rin? Sinubukan mo rin? Nakita mo ba? Nakita mo? Kita mo bukas na my yung third God. eye ko, pero sinubukan ko pa rin. Wala man ako nakita. Pero it was based on a book. Yeah, A I high didn't even school know. textbook. I just heard about Yeah. it. May Sabi mga ko, pamahiin, Doon ang galing no? yun. Titingin ka sa mirror, may dala ka makita pa nga kasama mo. kandila. Totoo yan, may kandila. Paso hindi, fake news din. Fake news din. Fake news Oh, din. hindi ko naman nakita yung si Julius sa salamin. Oo. Hindi ko- Anyway, Mamo, Eto na. tutuloy natin itong conversation natin with Oro. La Oro? Oo, pag-usapan naman natin ng mga aliens. Ayun na nga. Gusto ko matanong siya kung Oo. nakakakita ba siya ng Pero alien. syempre, ano muna tayo, magpa-part 2 tayo dyan. Yes, of course. In the meantime, meron kang movie, di ba? Yes. O, invite mo sila. Oo. Ay, manood po kayo. Malapit na ang showing. Yung isa ko, showing ngayon yung the graduation. Yung isa naman, palabas pa lang, I think April, ngayong first week of April. Oo. With Rian Ramos, Glyza De Castro, Quinay Mercado. Ang ganda ng pelikula. Kasi comedian ako doon. Yeah, nakita ko yung trailer. At, Movie tita. At doon sa mga gusto kang makausap, paano kanila kukontakin yung mga gusto magpakonsulta? Oo nga. Although you don't advertise, Oo, we meron have ka to bang make that Facebook? clear. Meron kang social media? Perm ng ballpen. Spiritual alchemy. Opo, Okay ayan. na ba, yan. pentel? Oh, pwede. Ayan, sige, Sulat ko yan. para makita Pentel. na lang nila. Para, Okay na ba i-video ko yan? opo. Okay. Oo. Ano ba yun? Ayan, so iga-graphics natin. So makikita nyo lang guys, Thank yung you po. mga contact sa inyong mga screen. Yan. Kung gusto nyo makausap si Miss Elizabeth Oropesa, ayan. Opo. Pinapakita natin yung mga Yes. numbers sa inyong screen. Opo. Ganda Pwede ng po kasi sulat. Zoom consultation. Marami akong experiences. Palagi akong meron yan na nakalinya. No? Ang nakakatuwa dun sa Zoom consultation, if the person is a believer and prayerful, Yeah. pag nagbato ako ng healing energy for that particular part of the body na may diferensya, nararamdaman nila. And then I tell them, punta ka ng doktor the following day or after 2 days. Ang laki ng improvement. Meron akong pasyente in California na nagda-dialysis na hindi na nagda-dialysis. Oo, hindi siya magaling 100%, but nagbumaba. Slowly, no? Slowly healing. Thank you. Ganon. Thank you so much, Elizabeth. And good luck sa iyo, ha? Ay, naku, salamat Good luck. din Isa po. kang inspirasyon. Pray for sa healing marami. then for the world. Thank you. Thank Thank you. for Salamat gracing din. our podcast. This episode is powered by Taste of the Town Catering, known for refined flavors, elegant setups, and seamless service. They don't just serve food, yummy food. They create memorable experiences. Kaya if you want your event to feel both sophisticated and stress-free, lalo na
They are the perfect choice. Eto na. Maraming salamat. Taste of the Town sa aming pa-lunch today. Herb roasted chicken, yum yum yum. Pork and mushroom, buttered corn and carrots, pastry bites, may kasama ng dessert pa po. At syempre, kanin para dun sa Kanin is Life. So, kompletong-kompleto na. Those who want to order mga ganito na food packs, ayan, you can order sa Taste of the Town. Ayan. So, anong gagawin nila, Papu? Ayan, mag-message lang kayo sa Taste of the Town Catering on Facebook or Instagram to start planning. So, slots are being filled up fast, so better to book early. Thank you, Taste of the Town.